Yan. So I'm so excited to share with you on the subject, Lordship. Sabihin po natin lahat, Lordship. And if you have your Bible, please open your Bible on Luke chapter 6, verse 46 hanggang sa 49. You might be asking like, Pastor, bakit meron na po kayong nilagay dyan na scripture sa screen, pero bakit ini-encourage mo pa rin kami nagmabasa ng Bible? Buksan yung Bible natin. Kasi parang exercise po yan, para unang-una, iba pa rin kasi sa Bible mo, you can put some marks, palatandaan, tutupiin mo siya or guguhitan mo siya. No? Lalong-lalo na in the course of teaching, merong parang matinding understanding na nakuha mo doon as we go through. Sulat mo doon, sulatan mo siya. Ang sabi daw, huwag po kayong matakot, sulatan yung Bible. No? Kasi ang sabi nga ni Bishop Uriel, kapag daw ang Bible malinis, marumi pa daw ang buhay nung may-ari. Pero kapag ang Bible sobrang dumi na daw, kakabilog, kakamark, ibig sabihin nalinis na ang buhay nung may-ari. Ha? So, mark your Bible, it's okay, palatandaan natin yan. And then, iba din yun na nasasanay kapag sinabing buksan natin sa ganito, ikaw mismo nasasanay ka kung saan hahanapin. So, let's go. And verse 46. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? As for everyone who comes to me and hears my words and puts them into practice, I will show you what they are like. Verse 48, then they are like a man building a house who dug down deep. And I like this, dug down deep, 3D. And laid the foundation on rock. When a flood came, the torrent struck that house, but could not shake it, because it was well built. But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground and without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete. Purihin po ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa inyong salita. Ito po'y buhay na nagbibigay sa amin ng kalakasan, sigla. At ito din po ay aming guidance sa araw-araw na pamumuhay. Ito'y binigay nyo, pinagkaloob nyo sa amin upang kami po ay matuto at hindi kami malihis, may magiging batayan kami sa aming araw-araw na pamumuhay. Pagpalain nyo po ang bawat isa na narito ngayon na nagbukas ng kanilang mga tenga. Baguhin niyo po kami mula sa aming kaloob-looban hanggang sa aming panlabas na pagkatao. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So what is Lordship? Okay? Ang Lordship daw po, mga kapatid, ay galing po ito sa isang Griego na salita, kung tawagin ay curious or curious. So, medyo hindi natin ito kasi lingwahe, pero sa Greek, ang kaniya pong original na kahulugan ay supreme in authority. So, pag sinabi nating Lord or Lordship, it means supremacy. Sabihin natin lahat, supremacy. Isa pa sa kahulugan nito is yung salitang controller. So, kapag meron kang Lord, merong nagko-control sa buhay mo. Meron kang supreme authority. Hindi ka basta-bastang mag-decide, merong magdi-decide para sa iyo. So ano pa yung mga common na synonym or definition ng salitang Lordship? Ito din po ay master. Master, or kaya sa Tagalog, Panginoon. So the word Lord, that is master, or sa Tagalog, Panginoon. Amo. Boss. Okay? And also, very common, ruler, doon sa isang nasakupan, dominion. And number 5 is yung owner, nagmamay-ari. So, you have the right to use your phone because you are the owner of your phone. Amen? Kung ikaw ang may-ari ng kotse mo, you are
the owner. So, ikaw ang legit na makakapaggamit niyan sapagkat ikaw ang owner. What else? Possessor. You possess. Okay? And yun pong salitang potentate, no? From the word potent, it means powerful, no? Ruler, okay? And then sovereign, higit na makapangyarihan. So, let me share with you this morning the remarkable consequence if we ignore His Lordship. Meron po siyang remarkable consequence. And I submit to you that ito pong nag-graduate sa atin na batch ng Encounter Retreat, hindi ko alam kung pang 19th batch na sila or pang 20, I'm not sure, no ho? Pero nabanggit ko nga, nagkwentuhan nga kami last Friday sa life group noong nandun ako sa AMSIC, ano? Sabi ko nga sa kanila, ang dami na nating nagiging delegate sa encounter, naranasan na nila ng Panginoon, but sad to say, meron talagang mga nawawala. No ho? Merong mga bumabalik naman, meron din talagang nawawala, hindi na nakabalik. And nakakalungkot po yun sa part po natin. But the reason kung bakit merong mga nag-encounter na, nag-undergo na ng training, o kaya matagal na sila sa pananampalataya nila, naglilingkod na, nag-church na, itong mga taong ito sa tingin ko parang na-hype lang ba? Siguro dahil meron silang naging barkada sa loob ng simbahan, o kaya dahil nag-apoy sila, no, naramdaman nila yung presensya ng Panginoon, nagsipag-apoy, na-hype ng husto, para bagang grabe yung apoy, tapos suddenly hindi na-sustain, unti-unting nanlamig. No, tapos nawawala na talaga. Nakakalungkot po yan. And isa sa mga dahilan nakita ko kung bakit may mga hindi talaga nagtagal sa pananampalataya, nakita ko, consequence po yun sa hindi pagiging Panginoon ni Jesus sa kanilang buhay. Yun bang, merong isang classic story, no, na nagdadrive siyang ganyan, maya-maya, pumara daw si Jesus. No, ho? Pinasakay naman niya. No? Sabi niya, o sige, sumakay ka dun sa likod. So, nandun si Jesus sa likod. No, ho? Tapos, pagdating sa unahan, nasiraan siya. No, ho? So, dahil kailangan niya ng tulong, sabi niya, Jesus, tulungan mo ko. So, tinanggal yung gulong, ganyan. Pagkatapos, sakay ka uli. Sumakay naman si Jesus uli. Para bagang ganyan lang yung ating buhay Kristiyano. No, nung pumara si Jesus, hindi natin maibigay-bigay yung susi. We don't want Him to become Lord. Gusto lang natin siya pasahero, part lang siya ng ating buhay, or should I say, gusto lang natin Savior lang siya. Tulong lang. Kapag kailangan natin ng tulong, doon lang siya. So this morning, we will be talking about the importance of His Lordship. So dito po, meron pong consequence, doon po sa ating binasa, Luke chapter 6 verse 49, ito po yung consequence. Bumaha na daanan ng tubig ang bahay na iyon, at pagdakay, bumagsak, lubusang nawasak ang bahay na iyon. So, ito bang if we fail to make Him our Lord and Savior, no? Pinaka-common kasi Savior lang talaga siya. Pero kapag nagiging Lord siya, siya yung nasusunod sa buhay natin, hindi mangyayari yung consequence nito, yung pagbagsak at yung pagkawasak. In fact, ang dami ko na pong naka-istorya sa tinagal ko na po sa ministry. Sabi nila, Pastor, bakit kung kailan naglilingkod ako, ganito, ganyan, bla 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 bla, bakit nangyayari sa akin to? Sarap sagutin ka agad ng diretso, nga lang maaawa ka, nasa kondisyon kasi sila, nasa sitwasyon sila, pero katotohanan, they don't make Jesus as their Lord. Amen? Kaya nahulog yung sasakyan, bumagsak sa bangin because who's the driver? Hindi kasi siya ang driver natin. Tayo pa rin. Kaya merong kanta, di ba, lumang kanta, si Jesus ang tsuper ng buhay. Kung siya lang sana ang nagmamaniobra, nagtatrabaho, nagdadrive sa ating mga buhay, hindi tayo mapapahamak. Amen? Yung consequence na yan, yung pagbagsak at pagkawasak, never nating maranasan yan. Amen? So here's the point number 2. There are remarkable benefits of making Jesus your Lord and Master. Meron daw pong benepisyo. Are you excited about this? Meron daw pong benepisyo kapag si Jesus ay
hayaan nating magiging Panginoon. As in talagang Panginoon. No? Hindi pahingi noon. Magkaiba po kasi yun no? Pahingi noon. No? Talagang Panginoon. No? Siya ang nasusunod sa buhay natin. Number 1, it doesn't exempt you from the storms of life. Here's the first benefit. Teka muna, Pastor, paano naging benepisyo yan? Pasok pala ako sa mga pagsubok. Yes, benepisyo po ang mga pagsubok. Alam niyo kung bakit? Tignan niyo po yung verse 48. When a flood came, the torrent struck that house. So paano naging beneficial siya? Eto po, the wind or the storm is not intended to destroy us. Okay? But to propel us upward. Meron pong magandang sinabi si Winston Churchill, sabi niya, kites rise highest against the wind, not with it. Nakuha niyo ba? Lilipad daw po yung saranggola kapag kinakaharap niya, sinasagupa niya yung hangin. Amen ba mga kapatid? So the things that seem to be against you are actually working in favor of you. Nandyan ba kayo? Ha? So, benefit pala na kahit si Jesus na ang Lord, si Jesus na ang Panginoon ng buhay mo, meron pa ring mga pagsubok. And that is a very good benefit. James chapter 1, verse 2 hanggang 4, ito ang sabi niya, consider it pure joy. My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, consider it pure joy. Isipin mo daw, i-consider mong kagalakan ang dumanas ka ng iba't ibang uri na pagsubok sa buhay. Sino dito, meron kang pagsubok sa buhay ngayon? Ha? Grabe, Pastor, sinusubok talaga. Ha? Consider it pure joy. Bakit daw? Because you know that the testing of your faith. So ito pala mga pagsubok, trials, different kinds of trials. Ito daw po ay pagsubok sa ating pananampalataya. At kapag daw nasubok ang ating pananampalataya, it produces perseverance. Okay? It produces perseverance. Verse 4, let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Napakalaking bagay daw po na nagpi-persevere tayo. Di ba kapag ikaw meron kang napagtagumpayan na pagsubok sa buhay mo, nung napagtagumpayan mo yan, tapos may kakilala ka, sinubok din ng ganon, anong sabi mo? Kayang-kaya yan, madali lang yan. Bakit? Nag-matured ka kasi. Napagtagumpayan mo kasi. So, itong mga bagay na itong pagsubok, hindi ito para ikaw ay pahirapan, kundi upang ikaw ay turuang makalipad. Amen ba? Yes. Praise the Lord. So here's the point number 2. It doesn't shake you through the storms of life. Ano daw yung benefit? Number 1, it doesn't exempt you from the storms of life. And number 2, it doesn't shake you through the storms of life. Merong bayo, merong bagyo, merong mas malakas na hangin pagdating sa verse 48, but could not shake it. Amen ba? Pero alam nyo, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano talagang emphasis nito, pero kami kasi, sa tinagal naming naglilingkod sa Panginoon, hindi namin literally na-experience itong hindi kami na-shake. Ang totoo niyan, na-shake talaga, naalog talaga. Pero, hindi nalaglag, nananatili pa din. Amen ba? Praise God. Isaiah chapter 33 verse 6, ang ganda ng sinabi, in that day, He will be your sure foundation. Sa araw na yon, sa araw ng mga pagsubok, siya daw ang ating sure foundation, providing a rich store of salvation, wisdom and knowledge. The fear of the Lord is the key to this treasure. So, naalog ka man, okay lang. Importante, hindi ka nalagas. Hindi ka nalaglag. Amen?
Sa bayu sa buhay, mga pagsubok sa buhay, may time na parang gusto mo nang bumigay, may time na parang gusto mo nang mag-give up, 'di ba? Parang gusto mo nang tumigil, pero mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon nananatili ka pa din. Amen. Iba ang tao na merong pundasyon. Iba ang tao kapag merong Panginoon. Bakit? Si Lord ang responsable sa kanyang buhay. If you are the Lord, if you are the master of your ship, 'di ba? Kung ikaw yung kapitan sa sarili mong buhay, mga kapatid, you are the very responsible person of your life. But if Jesus is the master of your life, pagdating sa mga pagsubok na yan, He is responsible of you. Because He is our master. Praise the Lord. Number 3, it does build you up to last through the storms of life. Ito ang kagandahan kapag si Jesus ang ating nagiging master. I-build niya tayo. Siya ang ating pundasyon and to last through the storms of life. Look at verse 48 again. They are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. When a flood came, the torrent struck that house but could not shake it because. Bakit daw? Bakit daw hindi nayanig? Bakit daw hindi nawasak? Because it was well built. Meron pong building sa Italy na kung tawagin is the Leaning Tower of Pisa. Okay? Tignan niyo po yung building na yan. The Leaning Tower of Pisa. Ito po itinayo, sabi nila, itinayo daw sa Meshi or Mashi land. No? Ito daw pong lupa na ito medyo malambot lang ba? Sa Kapampangan yung huyong-huyong. Yan, no? Huyong-huyong ba? Yung pagka nag-high tide, tumataas din yung tubig doon, kaya yung lupa talaga medyo mushy, hindi talaga siya yung solid. And another thing, nung nasa third floor na daw sila, napansin nila, lumubog daw ng ilang centimeter yung building. So actually, ang building na ito, nasa mga 800 years na, mahigit, matandang-matanda na, but the story inspires us. Ano? So nung tinayo daw po nila, lumubog siya. Every year, binabalikan doon mga engineer, talagang lumulubog yung building. In fact, yung building na yan, ngayon, lumubog na siya ng 17 feet. Ganun na kalalim yung pagkalubog niya. Tapos, ang prediction nila, bago mag 2020, hindi ko lang alam kung balita ngayon, no? Talagang tuluyan na daw nababagsak. Ayan, no? Ngayon, the reason kung bakit tumagilid siyang ganyan at lumulubog siyang ganyan, kasi daw po, ito daw po ay 79 feet. Ganyan po kataas ang building na ito. Alam niyo ba kung gaano lang kababaw ang pundasyon? Ang pundasyon daw ng building na ito nasa 10 foot lang. 10 feet lang. Ganun lang kababaw. Kaya makikita po natin, siya daw po ay tumatagilid, no, sa picture na yan. So from there, makakuha tayo ng ideya na kapag ang tao nakapundar, okay, kapag ang tao is nasakupan siya ni Jesus Christ bilang Panginoon ng kanyang buhay, Master, supremo ng kanyang buhay, ang tao na yan ay matatag. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, matatag yan. Si Jesus kasi ang Panginoon yan eh. Amen ba? Tingnan mo yung tao kapag ang nasusunod lagi, mama, asawa, boyfriend. Hindi pupuntang church. Bakit? Ayaw ng boyfriend ko. Iba yung pundasyon. Iba yung master. Tingnan mo yung mga yan, marupok pa yan sa building na yan. Papapansin mo, tumatagilid na, dahan-dahan tumatagilid. Bakit tagilid na ilakad niya? Iba kasi yung pundasyon eh. Amen. But there's another building in Dubai na kung tawagin Burj Khalifa. I'm not sure how to read it. Pero itong building na ito, ang pinakamataas na building sa mundo. I'm not sure kung may nakabit na. Pero ang building na ito ay umabot sa 160th floor. 160th floor. At dito po kayo makakasakay ng the fastest elevator in the world. Kaya pong tumakbo ng 40 km per hour.
Siguro dahil sa taas ng elevator, no, at daming pipindot. So kailangan siguro mabilis siya. So para kang nakasakay ng sasakyan at pag sumakay ka nun parang spaceship, so sa bilis 40 eh. 'Di ba? Yung 40 nga pagka nagda-drive ka mabilis na siya. Alright? So pero itong building na ito kahit napakataas, no, napakatatag naman. The reason kung bakit matatag siya, basahin lang natin, ang sabi dito, the secret to the stability of this massive building is found underground. Because construction began to rise up, before construction began to rise up, workers spent a year. Sa loob daw ng isang taon, anong ginagawa daw ng mga workers? Naghukay lang ng naghukay. Yan sinasabi. The workers spent a year digging and pouring the massive foundation that supports the building. Biruin mo, isang taon wala kang makikitang nagawa. Naghuhukay lang. The foundation contains 58,900 cubic yards of concrete weighing more than 110,000 tons. Yung kanilang binuhos doon sa pundasyon, ganun daw po katindi. And the building is safe because the foundation is solid. Pumunta po ako. Mamaya pupunta po tayo doon sa ating church building site. Makikita ang laki po ng mga hukay. Kapag pagod na kayo sa buhay, pwede kayong tumalo na diretso. Bahala na lang. Kami nang bahala magtabon sa inyo. Kung gusto nyo. Kasya doong 7, bahala kayo kung ilan. Ang lalim, 3 meters Ang lalim, no? So, meron bang pagod na sa buhay? Alam namin para makapag-ready kaming maraming pala. So, no wonder, nung tinignan natin yung ating plano, ganun kalalim pala, no, kasi yung ating lupa doon, medyo mabuhangin siya. So, kailangan malalim ang pundasyon at malaki talaga ang poste na ating isasagawa. Kaya mamaya, after ng church po natin, kung kayo po ay feel ninyo, kayo po ay nilid ng Panginoon na makiisa tumulong, no, pwede kayong magdala ng pala. No, kung kayo naman ay ayaw nyong mamainitan, pwede na rin kayong magdala ng merienda. No, so ganun na lang. Ayaw nyong magpala, ayaw nyong maghakot, magdala lang kayong merienda. Pero bawal yung Jayco. Bawal yung Krispy Kreme. Bawal yung kape na mamahalin, ha? Imbis ipambili mo ng Starbucks yan, ibili mo na lang isang sakong semento. Amen? Magkapresyo lang. Iihi mo lang yan. Pero yung isang sakong semento, pundasyon na yan para sa ating church building. Amen ba? Hallelujah. So, ano daw ang sikreto bakit napakatatag ng building na ito? Yung pundasyon malalim. Ang Kristiyano kung saan si Kristo ang pundasyon, ang kanyang Panginoon, ang kanyang Master, hindi po yan matitibag. Mananatili po yan hanggang kaduluduluhan. Amen? Kahit bayuin pa yan, kahit anong pagsubok ba yan, para bagang si Job, di ba? Grabe talaga, sobrang hanga ko talaga yung taong si Job na yan. Namatay yung kanyang mga hayop, di ba? Namatay yung kanyang mga alipin, namatay ang kanyang mga anak, namatay pati yung kanyang, ang itinira yung kanyang asawa. Tapos yung asawa, the bad Samarites. Grabe yun talagang... Grabe yung talagang nang-a-accuse lagi, kulang na lang tawaging demonyo Yun pa ang itinira, yun pa yung binuhay ni Satanas talaga, no? Pero alam niyo ba, nung nawala lahat yung ari-arian ni Job, nung siya'y napuno ng karamdaman, anong una niyang ginawa? Lumuhod sa Panginoon, nagpatira pa at sumamba sa Diyos. Bakit niya nagawa yun? Ano sabi ng mga kaibigan niya? Ano sabi ng asawa niya? Abay, dapat sumpain mo na ang Diyos mo. Ha? Yan yung mga unang reaction ng mga taong walang pundasyon sa buhay. Pero yung taong founded, may malinaw na pundasyon, nakaugat sila doon sa ating Panginoon. Malinaw sa kanila kung sino ang kanilang master. Kahit sa panahon ng kahirapan, kahit sa panahon ng kawalan, yuyuko yan at sasambat maglilingkod pa rin sa Diyos. Yan yung mga kahanga-hanga. Amen? Hindi yung wala lang pamasahe, wala na. Hindi yung wala lang pambili ng bigas, wala na. Ikikwento ko na naman ba yung kwento namin noon? Grabe po. Kailan lang galing kami dun sa lugar, minsan binanggit ko nga sa mga pamangkin ko, hindi nga makahawak yata ito ng mga lupa no?
Sabi ko sa kanila, dito kami, nag-iigib kami, aakyat kami ng bundok, mabuhay lang kami, magkaroon lang kami pambiling bigas. Ewan ko kung nag-sink in sa isip nila. Tatangu-tangu lang eh. Amo ko sa kanila, dinala ko sa pumunta kasi kami ng bundok eh. Ano? Tapos nung nakasakay na kami ng kwan, habang nagra-ride kami, sabi niya, ito yun, nilalakad ko lang to dati papuntang simbahan. Nung time na dinala ako ni mama, tapos nainip ako, nilakad ko lang to. Tapos sa panahon ng mga bata pa kami, dito lang sa Pilapil, naglalakad kami, balikan papuntang simbahan. Kinausap ko sila. Pero tignan niyo po, kapag founded ka, gaano man kahirap ang buhay. Ano daw sabi ng, yung mga pahirap? Ano daw ang purpose ng wind? Hindi daw para lugmukin ka. Hindi daw para pabagsakin ka, kundi para paliparin ka. Amen ba? Praise the Lord. So this word lordship is coexistent with the word slave. So kanina, pinakita ko sa inyo ang meaning ng Lord. Tama? Ano daw yung Lord? Supremacy, master, yun daw po. Pero alam nyo ba yung salitang Lord or lordship is coexistent with the word slave? In fact, you will never fully understand the concept of lordship until you fully understand what it was to be a slave. Nasundan niyo ba ako? Napaka-importante. Basahin daw po natin yan. You will never fully understand the concept of lordship until you fully understand what it was to be a slave. So ngayon, malabnaw na sa atin yung salitang lordship. Napapanood na lang kasi natin yung lordship sa Star Wars. Yun na lang yung lordship sa atin. Pero ang konsepto talaga ng lordship, lalo mo siyang maiintindihan kapag naintindihan mo yung konsepto ng pagiging slave. Now listen to this. For Him to be our Lord, we should be willing to be His slave. So yung lordship at saka yung pagiging slave, magka-connect po yan. Pag naintindihan mo yung salitang slave, mas lalo mong ma-appreciate or maintindihan yung salitang lordship. Now let me give you a simple meaning of slaves, or should I say characteristics or description ng salitang slave. Ito daw pong slave means, number one, to not be able to own anything. Kapag daw alila ka or alipin ka, you are not able to own anything. Kahit, halimbawa, binili ka. Nung unang panahon kasi yung slave, binibili. Merong slavery market, tapos i-display ka doon. Dadaan yung mga tao, yung mga mayayaman, mapipiliin ka. Pag ikaw napili, babayaran ka, bibilhin ka doon sa una mong master. Tapos, since then, magiging slave ka na doon sa nakabili sa'yo. Now, first rule, if you are a slave, you are not able to own anything. In fact, according to the history sa slavery, ganito, slave ka, pagdating mo doon sa bago mong amo, sa master mo, nagkaroon ka ng asawa, nagkaroon ka ng pamilya. Okay? Kung ikaw ay aalis na at palalayain ka na ng amo mo, kahit anak mo hindi mo pwedeng dalhin. Kahit asawa mo hindi mo pwedeng dalhin. Lahat ng meron ka, hindi sa'yo. Kahit ikaw pa ang nagpadami ng mga hayop, mga baka, mga kambing, mga tupa, kahit ikaw pa ang nag-alaga dyan, kahit ikaw pa nagpayaman, wala kang kahit isa na pagmamayari. In other words, becoming a slave. Kapag sinuot natin yung pagiging alila, slave sa harapan ng, if you want Jesus to become your Lord, you have to understand this concept. Na lahat ng meron ka ngayon, hindi sa'yo. Na lahat ng meron tayo ngayon, hindi sa atin. Na yung sasakyan natin, yung bahay natin, o ano man yung trabaho natin, yung source of income natin, lahat yan pinagkatiwala lang ng ating master. The first idea right here is not to be able to own anything.
At para sa atin, mga Kristiyano, napakahirap yan. Bakit? Nung mag 1 year old ka, 2 years old ka, nung unang lumalabas sa bibig mo, that's mine. That's mine. Akin yan. Pag hiniram yung laruan, akin to. Akin yan. Walang nagtuturo, pero akin yan. At ang hirap para sa atin, na isuko yung ating pagiging Lord sa sarili natin. Because it requires not to be able to own anything. Alam niyo yung mga tao na sinuko na talaga nila sa Panginoon? Na-bless po ako minsan nung last Sunday, yung isa sa nagturo doon na-amaze ako dun sa tinuro niya. Sabi niya, Lord, kung hindi na rin lang ako magiging kapakipakinabang sa kaharian mo, patayin mo na ako. Sabi niya. Tapos pinagpala siya ng Panginoon. Binlis siya ng gusto ng Lord. Isa siya ngayon sa talagang ginagamit ng Panginoon para financially i-bless yung kanilang church, i-finance yung kanilang church, yung pangangailangan ng church. Sabi ko, nakaka-bless yung mga to. Ito yung mga taong na talagang hindi pwedeng may kahalo ang Lord sa kanyang lordship ba? Talagang totally surrendered na, sinuko na nila ang lahat. Pero alam niyo, sabi niya, the more nila isinuko lahat sa Panginoon, the more silang pinagpapala ng Diyos. Amen? Kapag umabot tayo in fact, nung tinawag natin siyang Lord, Lord, ang mindset pa rin natin Savior. Magkaiba po yun. Savior is when you reach out your hands to Him. Lord, help me. Lordship in when you find yourself on a bended knees before the Lord. Ano daw yun? Savior is when you reach your hands toward Him. Lord, save me. Pero yung Lordship iba, yung nakaluhod ka sa harapan niya. Handa kang gawin ang lahat ayon sa kalooban niya. That's Lordship. Tignan po natin yung Deuteronomy chapter 8. Ang ganda po ng benefit ng Lordship. Sabi niya, be careful to obey. This is Lordship. All the commands I am giving you today, then you will live and multiply. Ito yung blessing. Ito yung benefit ng Lordship. If we obey, if we make Him Lord, if we submit to Him as a slave, the role of a slave, then you will live and multiply. And you will, ano daw? Enter and occupy the land the Lord swore to give your ancestors. Lahat tayo, meron tayong promised land na pinupuntahan. Amen? Meron tayong inaabot, may mga pangarap tayong gustong marating. Alam nyo, si Lord ang nagtanim ng pangarap na yan sa puso mo. And if we let Him be our Lord and submit to Him and embrace the role of being a servant, then all these things belongs to us. Now let me ask you in closing, who is the supreme authority of your life? Sino ang supreme authority ng buhay mo? Totoo ba yan? Ha? Handa ka bang i-give up ang lahat para sa master mo? Ha? Or you just wanted to serve Him out of your convenience? Ha? Yuhu. Kasi dito makikita yung Lordship. At alam niyo po, wala pa akong nakita, maging sa history sa Bible, na nung sila ay totally sumurrender, sumuko sa Panginoon, sila ay hindi pinagpapala ng Diyos. Lahat ng mga taong ito naging tanyag, nagiging kilala, at maging sa ating kapanahunan, sila po ay nagiging ehemplo, nagiging encouragement sa atin. Bakit? Pinili nilang magpaalipin sa Diyos at gawing Panginoon, gawing Master si Jesus sa kanilang mga buhay. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Meron lamang pong akong ipapabasa sa inyo, basahin po natin itong lahat. Gusto kong mag-sink in sa atin ito. Paki-next na lang.
Are you ready? Kitang-kita pa ba sa bandang likod? 1, 2, 3, go. Learn to give everything to Jesus as our Lord Master and accept the role of a slave, we will never ever enjoy the amazing advantages of His Lordship. Amen? Grabe. Pag binalikan po natin si Shadrach, Meshach, Abednego, si Prophet Daniel, ito yung mga tao na handang mamatay. Panindigan lang nila ang kanilang Panginoon. Grabe. Si Shadrach, Meshach, di baling itapon nyo kami doon sa naglalagablab na apoy. Wag lang kaming magsasamba sa imahe na yan. Tinapon sila, Pero grabe, 3 lang silang tinapon. Pagsilip ng ganyan, 4 na sinamahan sila ng Diyos. Amen? Kapag pinaglalaban mo, kapag pinaninindigan mo yung pagiging Panginoon niya ng buhay natin, pagiging Panginoon niya sa buhay mo, sasamahan ka niya. Amen? Yes, yung mga disciples, dumating ang time na matay talaga sila, pinako, pati warik, hinati ang kanilang katawan. Pero mga kapatid, itong mga taong to naninindigan talaga. No? Sabi nila, itong buhay, si Jesus binigay ang kanyang buhay para sa atin. Kaya walang dahilan para ang ating mga buhay hindi natin ibibigay sa Kanya. Amen? Meron pa ba dito yung boss nila, yung master nila, boyfriend? Ay, ayaw kasi ng boyfriend ko. Ihiwalan ka rin yan. Maniwala ka sa akin. Yung mga masyado kayong pakyut, masyadong paano, kasi sabi nila, ay, boyfriend ko, yung asawa, hihiwalayan din kayo. Kapag ang relasyon walang Kristo sa buhay, kapag hindi si Lord ang master ng buhay mo, magi-struggle. Ngayon pa lang, nagi-struggle ka. Magi-struggle din talaga kayo. Kaya dito sa mga kababaihan, i-discourage ko kayo. Ako lang yung pastor na nandi-discourage. Huwag kayong makipag-asawa ng mga lalaki na hindi si Jesus ang master nila. Pag ang master na nila, yung cellphone na, yung Dota, yung ano pa yung nilalaro ngayon? ML, naku, lubayan nyo na yung mga lalaki, wala kayong kinabukasan dyan. Pag yan na yung master nila, wala na kayo, patay na kayo. Kayo na lahat gagawa sa gawaing bahay. Mabibisi lang yan sa kakalaro. Maniwala kayo sa akin. Hindi ako prophet, pero ipaprophesy ko. Hindi maganda yung pinasok mo. Sisirain mo lang buhay mo. Kaya kung pwede mo pang hiwalayan mo na yan. Wala kang mararating dyan. Okay? Lalong-lalo na po yung masyadong lalo na pagdating sa mga spiritual things, medyo iw sila. Medyo ayaw nilang ganun. Lubayan nyo yan, hindi yan para sa inyo. Amen? Anak kayo ng Diyos, merong nakalaan sa inyo. Magpasakop ka lang sa Panginoon. Ibe-bless ka ng Lord. Amen ba? Amen ba? Praise God. Ako hindi ko lang ma-imagine, 2 years from now, 5 years from now, lalo na yung mga kabataan natin, kung kayo magpapasakop talaga sa Diyos, ipamumuhay ninyo, panindigan nyo, Lord, siya ang Lord, siya yung supreme authority ng buhay mo. Kung nasaan yung life group, nandun ka, pasakop ka. Pasakop ka sa leader mo. Pasakop ka sa mga magulang mo. Pag sinabi ng magulang mo, mag-aral ka ng maayos, mag-aral ka ng maayos. Wala namang Bible na nagtuturo na mamayabas ka. Mag-cutting classes ka. Walang Bible na nagtuturong ganun. Ano man yung tama, nagsasubmit ka doon, good indication po yan na tama ang pundasyon mo sa buhay. Amen? Ako napundasyonan lang talaga ako ng maganda 13 years old, 12 years old, napapabarkada na ako Ilang mga Sundays, di ko makakalimutan, nagdadahilan ako, may project kami sa school. Ano sabi ni Mama? Sige, maligo ka na. Naman Ayoko muna, sige na, magbihis ka na. Grabe, kinakaladkad niya ako, papunta sa sakayan ng jeep. Dadaan kami dun sa common na gripo. Nandun lahat yung mga barkada ko, naglalaba, yung mga kapitbahay na. Kitang-kita nila ko, kinakaladkad ako ni Mama, putang simbahan Yang hiya ako sa sarili ko. Yung pag uwi ko galing simbahan, kinakantsawan nila ako. Kinaladkad ka na naman, di ba? Kantsawan sila lahat. Pero magandang yung pagkakaladkad sa akin. Nagpapasalamat talaga. Salamat, Ma. Salamat, Lord. At binigyan mo ko ng Mama na merong paninindigan.
si Lord, Lord talaga. Ang linggo para kay Lord talaga. Yan yung mga dapat pausuhin natin dito sa church. Amen? Ha? Hindi yung sobrang lambot ng ilong. Hamatay sa linggo. Saan linggo? May birthday. Birthday. Yung mga ganyan, lubayan nyo na kaagad, di ba? Pero pagka ganito sabihin mo, sama tayo, saan? Linggo. Ay, hindi ako pwede ng linggo. Bakit? Kay Lord yan. Lordship to. Uunahin muna si Lord. Ha? Pag may narinig kay mga babae, pagka narinig yung mga ganyan yung mga lalaki, inuuna talaga si Lord, inuuna yung life group, inuuna yung Bible study, inuuna yung devotion, inuuna yung training, disciples course, inuuna lahat yung para sa Panginoon, inuuna yung pag-aaral. Ha, di ba, hindi makapag-reply, darling, sweet, ano pang tawagan niyo, hindi nagre-reply, busy sa kaka-aaral pala. Nasa maayos kayong kalagayan, hallelujah. Amen! Amen. Pero yung puro paporma lang, ay, iwasan niyo yung puro, walang pera yan. Yung mga mapuporma, bago sapatos, bago damit, ha? Pero walang alam ginagawa, magtaka ka bakit ang puporma pero walang trabaho, hindi nag-aaral, wala. Ay, lubayan nyo niya, wala kayong kinabukasan dyan, maniwala kayo sa akin. Gayahin nyo yung mga lalaki dito, banda, Yan. Ha? Yung mga chicks natin banda dito, gayahin nyo, Ito, simple lang pero rock, di ba? Ayan, So, ang punto natin dito, mga kapatid, bihira ka na lang makakakita sa panahon natin ngayon. Ganitong mga kabataan, naglilingkod sa Panginoon. Every Thursday and Friday, alam niyo yung nagpapadurog sa puso ko? Thursday, Friday, yung sobrang busy na yung chatbox natin sa church, di ba? Nagpo-post na dun yung mga young people natin, itong mga to. Nagpo-post na, nagsisipag life group. Kaedad lang nila, tinuturuan na nila salita ng Panginoon. Sabi ko, Lord, grabe! Ito yung gusto kong makitang community. Ito yung mga kabataan na gusto kong makita, lumalaki sila, may takot sa Diyos. Ha? Amen? Pero yung mga, Oy, wait lang! Wait lang. Pagka ganyan na, ha? Pero may pag-asa pa kayo. Sabihin mo sa katabi, may pag-asa ka pa, ha? Until we learn to give everything to Jesus as our Lord, Master, and accept the rule of a slave, we will never ever enjoy the amazing advantages of His Lordship. Mga kapatid, I don't know kung meron sa atin ngayon in this room, nag-i-struggle ka sa buhay mo, sa married life mo, sa family life mo, sa financial life mo. Alam niyo ba ang kaayusan ng buhay natin nagsisimula sa lumikha sa atin? We cannot fix ourselves. Go back to your Creator. Let Him lead the way. Let Him control your life. Kaya sa oras na ito, kung napapagod ka, nahihirapan ka, di mo na alam kung anong gagawin mo, your life is messed up. Magulo yung buhay mo. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kapatid, kinig kayong mabuti. Go back to your Creator. He is the only person that can help you. He is the only person that can align everything in you. Kung hayaan mo lang ang Panginoon, kung bibigyan mo lang ang Diyos ng pagkakataon na i-control ang buhay mo, hawakan ang buhay mo, walang duda, kapatid, you will enjoy the blessing of His Lordship. Amen? Amen? I don't know you, only God knows you. But right at this point, gusto kong samantalahin ang pagkakataon. Sino ka man, ano man ang buhay mo ngayon, ano man ang kalagayan mo ngayon, you have this opportunity. Why don't you give and surrender your life to the Lord? For how many years, sino ang nagdadrive sa buhay mo? Ikaw. O kaya ibang tao, o kaya boss mo, o kaya sino mang tao. And you find your life messed up. You find your life in trouble. Yeah. The reason kung bakit nangyayari sa'yo yan, because you are not the person under His Lordship. But if we let the Lord rule our lives, hayaan natin ang Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, ilang taon nang ako ang
mamando sa buhay ko. Ako ang nagro-rule sa buhay ko. And I find myself in trouble, messed up, chaos. Today, I want to surrender my life to you. I want you to become my Lord, not just my Savior. And from this day onward, I want to serve you and I want to follow you. Kapatid, gagarantiya ko po sa inyo, 2 years from now, 1 year from now, or 6 months from now, your life will never be the same again. Amen? Amen. I want you to close your eyes, and if you are that person, I want to pray for you. Panginoong Diyos, wala pong mas nakakakilala sa bawat isa sa amin ngayon kundi ikaw. And I don't know the struggle, the chaos, the trouble that they've been through. All I know, Panginoon, kapag hindi ikaw ang humahawak sa aming buhay, magulo, subalit kapag aming ilagay ang aming mga sarili sa ilalim ng inyong pamumuno, bilang Master, bilang Panginoon, our lives will be changed. Our lives will be fixed. Today, I pray. Kung meron man sa mga kapatid kong narito ngayon, hindi nila alam kung anong gagawin sa kanilang buhay. They lost hope. They don't have peace. I speak life over their lives. And right now, Lord, touch them in the inward part. Puin mo ang kanilang mga puso. And today, I ask you to become their Lord and Savior. Hallelujah. Gawin mo, Panginoon, na makabuluhan ang kanilang mga buhay from this day onward. Kaya sa aming mga bisita, alam namin, Panginoon, na hindi aksidente ang pagkakataon na ito. Ito po ay ayon sa iyong divine appointed time upang maengkwentro kanila sa mga oras na ito. Today we thank you and we entrust to you everything as our supreme authority, our Lord and Master. This all we ask in Jesus' name. Amen. Amen.